Pinagaling ang alipin ng Kapitang Romano. Lucas 7, 1 hanggang 50. Matapos sabihin ni Jesus ang mga ito sa mga tao, pumunta siya sa bayan ng Capernaum. Doon ay may isang kapitang Romano na may aliping mahal sa kanya. May sakit ang aliping ito at nasa bingit ng kamatayan. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, "Siya po'y karapat-dapat na mapagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa. Sa katunayan nga po ay pinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga." Sumama sa kanila si Jesus. Ngunit nang malapit na siya sa bahay, ay nasa lubong niya ang mga kaibigan ng kapitan. Sila ay sinugo ng kapitan upang isabi kay Jesus ang ganito, "Ginoo, huwag na po kayong mag-abala. Hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking tahanan, ni hindi rin po ako karapat-dapat na humarap sa inyo. Ngunit magsalita lamang po kayo ay gagaling na ang aking alipin. Ako po ay nasa ilalim ng mga nakakataas sa akin at may nasasakupan naman na mga kawal. Kapag sinabi ko sa isa, pumunta ka roon, pumupunta sila. At kapag sinabi ko naman sa isa, halika, siya'y lumalapit. Kapag sinasabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya." Namangha si Jesus nang marinig ito. Kaya't humarap siya sa napakaraming taong sumusunod sa kanya. At sinabi niya, "Kahit na sa Israel ay hindi ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya." Pagbalik nila sa bahay, naratna ng mga isinugo na magaling na nga ang alipin. Pagkatapos ito, nagpunta naman si Jesus sa isang bayang tinawag na Naim. Sumama sa kanya ang mga alagad at napakaraming tao. Nang malapit na siya sa pintuan ng bayan, may isang lalaking namatay na dala ng mga tao patungo sa libingan. Ito ay isang anak na lalaki ng isang biyuda. Napakaraming tao mula sa bayan ang sumama upang makipaglibing. Nahabag ang Panginoon nang makita ang ina ng namatay. Kaya't sinabi niya, "Huwag kang umiyak." Nilapitan niya at hinipo ang kabaong at tumigil ang mga may pasa nito. Sinabi niya, "Binata, sinasabi ko sa iyo, bumangon ka." Bumangon ang patay at nagsalita. At siya'y ibinigay ni Jesus sa kanyang ina. Natakot ang lahat at sila'y nagpuri sa Diyos. At ang sabi nila, "Dumating sa atin ang isang dakilang propeta. Dinalaw ng Diyos ang kanyang bayan." At kumalat sa buong Judea at sa palibot na lupain ang balitang ito tungkol sa ginawa ni Jesus. Ibinalita kay Juan ng kanyang mga alagad ang lahat ng mga pangyayari ito. Kaya tinawag ni Juan ang dalawa sa kanila at pinapunta sa Panginoon upang itanong kung siya na nga ba ang ipinangakong darating o kung maghihintay pa sila ng iba. Pagdating doon ay sinabi nila kay Jesus, "Pinapunta po kami dito ni Juan na tagapagbautismo upang itanong kung kayo na nga ba ang darating o maghihintay pa kami ng iba." Nang oras na iyon, pinagaling ni Jesus ang napakaraming may sakit.
may mga karamdaman at sinasapian ng masasamang espiritu. Maraming mga bulag ang binigyan niya ng paningin. Kaya't sinabi niya sa mga sugo ni Juan, "Bumalik kayo kay Juan at sabihin ninyo sa kanya ang inyong nakita at narinig. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakakarinig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay, at ipinangangaral sa mga dukha ang magandang balita. Pinagpala ang mga taong hindi nag-aalanganin sa akin." Pagkaalis ng mga sugo, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. "Bakit kayo pumunta sa ilang? Ano ang ibig ninyong makita? Isang halamang tambo na inihahapay ng hangin? Ano nga ba ang inyong dinayo roon? Isang taong may magarang damit? Ang mga nagdaramit ng mamahalin at namumuhay sa karangyaan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga ang inyong dinayo? Isang propeta? Oo. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Narito, ipinadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo upang ihanda ang iyong daraanan. Sinasabi ko sa iyo, wala pang isinilang na mas dakila kaysa kanya. Ngunit mas dakila kay Juan ang pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ang lahat ng mga taong nakarinig sa kanya, pati na ang mga maniningil ng buwis, ay nagpuri sa Diyos. Ang mga ito'y binautismohan ni Juan. Ngunit ang mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan ay tumanggi sa layunin ng Diyos para sa kanila, sapagkat ayaw nilang magpabautismo kay Juan. Sinabi pa ni Jesus, "Kanino ko maihahambing ang mga tao sa ngayon? Ano ang nakakatulad nila? Ang katulad nila'y mga batang nakaupo sa palengke at sumisigaw sa kanilang mga kalaro. Tinugtugan namin kayo ng plauta, ngunit hindi kayo sumayaw. Umawit kami ng panaghoy, ngunit hindi kayo umiyak. Sapagkat nang dumating si Juan na tagapagbautismo, siya'y nag-aayuno at hindi umiinom ng alak. Ang sabi ninyo, sinasapian ng demonyo ang taong iyan. Nang dumating naman ang anak ng tao, siya'y kumakain at umiinom. Ngunit sinasabi naman ninyo, tingnan ninyo ang taong iyan. Matakaw, lasenggo at kaibigan ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Ngunit ang karunungan ng Diyos ay napatunayang tama sa pamamagitan ng mga tumatanggap nito." Binuhusan ng pabango ang mga paa ni Jesus. Inanyayahan si Jesus ng isa sa mga Pariseo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. Sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng Pariseo. Kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sasidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ng kanyang mga luha ang mga paa ni Jesus. Pinunasan ang kanyang sariling buhok. Hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Nang ito'y makita ng mga Pariseo nang nag-anyaya kay Jesus, nasabi nito sa sarili,
Kung totoong propeta ang taong ito, dapat ay alam niya na ang babaeng humahawak sa kanyang paa ay isang makasalanan. At bilang tugon sa iniisip ni Simon, sinabi ni Jesus, "Simon, may sasabihin ako sa iyo." "Ano po iyon, Guro?" sagot niya. Sinabi ni Jesus, "May 2 taong may utang sa isang nagpahiram ng pera. 500 salaping pilak ang inutang ng isa, at 50 salaping pilak naman ang sa ikalawa. Nang hindi sila makabayad, kapwa sila pinatawad. Ngunit sino kaya sa kanila ang higit na magmamahal sa pinagkautangan?" Sumagot si Simon, "Sa palagay ko po'y ang pinatawad sa mas malaking utang." "Tama ang sagot mo," tugon ni Jesus. Nilingon niya ang babae at sinabi kay Simon, "Nakikita mo ba ang babaeng ito? Pumasok ako sa iyong bahay at hindi mo man lamang ako binigyan ng tubig para sa aking mga paa. Ngunit hinugasan niya ng luha ang aking mga paa at pinunasan ng mga ito ng sarili niyang buhok. Hindi mo ako hinalikan." Ngunit siya, mula nang pumasok ay hindi tumigil ng kahahalik sa aking mga paa. Hindi mo nilagyan ng langis ang aking ulo, subalit binuhusan niya ng pabango ang aking mga paa. Kaya't sinasabi ko sa inyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. At sinabi niya sa babae, "Pinatawad na ang iyong mga kasalanan." At ang kanyang mga kasalo sa pagkain ay nagsimulang magtanungan sa sarili, "Sino ba itong nangangahas na magpatawad ng kasalanan?" Ngunit sinabi ni Jesus sa babae, "Iniligtas ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na." The faith of the centurion. Luke 7:1-50. When Jesus had finished saying all this to the people who were listening, he entered Capernaum. There a centurion's servant, whom his master valued highly, was sick and about to die. The centurion heard of Jesus and sent some leaders of the Jews to him, asking him to come and heal his servant. When they came to Jesus, they pleaded earnestly with him, "This man deserves to have you this, because he loves our nation and has built our synagogue." So Jesus went with them. He was not far from the house when the centurion sent friends to say to him, "Lord, don't trouble yourself, for I do not deserve to have you come under my roof. That is why I did not even consider myself worthy to come to you. But say the word, and my servant will be healed. For I myself, a man under authority, with soldier under me. I tell this one, go, and he goes, and that one, come, and he comes. I say to my servant, do this, and he does it." When Jesus heard this, he was amazed at him, and turning to the crowd following him, he said, "I tell you, I have not found such a great faith even in Israel." Then the man who had been sent returned to the house and found the servant well.
Soon afterward, when Jesus went to the town called Naim and his disciples, a large crowd went along with him. As he approached the town gate, a dead person was being carried out, the only son of his mother, and she was a widow. And a large crowd from the town was with her. When the Lord saw her, his heart went out to her and said, "Don't cry." Then he went up and touched the bier. They were carrying him on, and the bearer stood still. He said, "Young man, I say to you, get up." The dead man sat up and began to talk, and Jesus gave him back to his mother. They were all filled with awe and praised God. "A great prophet has appeared among us," they said. "God has come to help us." This news about Jesus spread throughout Judea and the surrounding country. John's disciples told him about all these things. Calling two of them, he sent them to the Lord to ask, "Are you the one who is to come, or should we expect someone else?" When the men came to Jesus, they said, "John the Baptist sent us to talk to you and ask you, are you the one who is to come, or should we expect someone else?" At that very time, Jesus cured many who had diseases and sicknesses and evil spirits, and gave sight to many who were blind. So he replied to the messengers, "Go back and report to John what you have seen and heard. The blind receive sight, the lame walk, those who have leprosy are cleansed, the deaf hear, the dead are raised, and the good news is proclaimed to the poor. Blessed is anyone who does not stumble on account of me." After John's messengers left, Jesus began to speak to the crowd about John. "What did you go out into the wilderness to see? Are reeds swayed by the wind? If not, what did you go out to see? A man dressed in fine clothes? No. Those who wear expensive clothes and indulge in luxury are in palaces. But what did you go out to see? A prophet? Yes, I tell you, and more than a prophet. This is the one about whom it is written, I will send my messengers ahead of you, who will prepare you and your way before you. I tell you, among those born of woman, there is no one greater than John. Yet the one who is least in the kingdom of God is greater than he." All the people, even the tax collectors, when they heard Jesus' words, acknowledged that God's way was right, because they had been baptized by John. But the Pharisees and the experts in the law rejected God's purpose for themselves, because they had not been baptized by John. Jesus went to say, "To what then can I compare the people of this generation? What are they like? They're like children sitting in the marketplace and calling out to each other. We played the pipe for you, and you did not dance. We sang a dirge, and you did not cry. For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine, and you say,
he has a demon. The Son of Man came eating and drinking, and you say, here is a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. But wisdom is proved right by all her children. Jesus anointed by a sinful woman. When one of the Pharisees invited Jesus to have dinner with him, he went to the Pharisee's house and reclined at the table. A woman in that town who lived a sinful life learned that Jesus was sitting at the Pharisee's house. So she came there with an alabaster jar of perfume. As she stood behind him, at his feet weeping, she began to wet his feet with her tears. Then she wiped them with her hair, kissed them, and poured perfume on them. When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, if this man were a prophet, he would know who is touching him and what kind of woman she is, that she is a sinner. Jesus answered Simon, Simon, I have something to tell you. Tell me, teacher, he said. Two people owed money to a certain moneylender. One owed him 500 dinars, and the other 50. Neither of them had the money to pay him back, so he forgave the debts of both. Now which of them will love him more? Simon replied, I suppose the one who had a bigger debt forgiven. You have judged correctly, Jesus said. Then he turned toward the woman and said to Simon, do you see this woman? I came into your house. You did not give me any water for my feet, but she wet my feet with her tears and wiped them with her hair. You did not give me a kiss, but this woman, from the time I entered, has not stopped kissing my feet. You did not put oil on my head, but she has poured perfume on my feet. Therefore, I tell you, her many sins have been forgiven, as her great love has shown. But whoever has been forgiven little loves little. Then Jesus said to her, your sins are forgiven. The other guests began to say among themselves, who is this who even forgives sins? Jesus said to the woman, your faith has saved you. Go in peace.